niya kagad isinasagawa. Na yan ang pagkakaiba ng lumikha sa nilikha. Minsan nga po tayong mga tao, pagka nagalit, ginagawa kagad natin yung ano natin eh, yung doon sa taong galit tayo. Pero ang Diyos, iba siya eh. Tapos, ang kasunod po niya, what a solemn pose, a week for a world to repent. A week. So doon po, ang sagot na doon na, a week for a world to repent. Hindi po 120 days. A week, so 7 days for a world to repent. Isang linggo na ibinigay na tangi na araw para ang buong mundo magsipagsisi. So, tingnan po natin sa pamamagitan po ng pagbabango ng talong na o sige, tanggapin natin, malupit ang Diyos. Sige, pansamantala muna, para kumbaga sa ano, kinokondisyon natin. O sige, tanggapin natin, ang Diyos malupit ng Old Testament. Ang tanong, may totoo ba itong basehan at ang Diyos talaga malupit? Tingnan po ninyo ha, ito po yung pangangaral ni Apostol Pedro sa kanyang pangkalahatang sulat sa mga Kristiyano na nasa pangangalat sa imperyo ng Roma. Ito po yung makikita natin sa 2 Peter chapter 2 verse 5. Tingnan po ninyo ha. Ganito po nakasulat. And did not spare the ancient world, but protected Noah, a preacher of righteousness, with 7 others, when he brought a flood upon the world of ungodly. Basahin ko po yung Tagalog. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat, yung salita pong datapwat may pasubali eh. Payag po kayo. So ulitin ko po yung pagbasa. At ang dating sanglibutan ay hindi pinatawad. Datapwat iningatan si Noe na tagapangaral ng katuwiran na kasama ang ibang 7 pa noong dalhin ang pagkagunaw sa sanglibutan ng masasama. Eto na po. Alam po ninyo kung ang Diyos po malupit, hindi na po niya uutusan si Noah at yung ibang 7 pa na tagapangaral ng katwiran upang mangaral. Isasagawa niya agad yung kanyang hatol. Pero hindi eh. Ipinaalam niya. Pinaabot niya sa mga tao na ano po magkakaroon na ng bahang gunaw. Para po yung tao mabigyan po ng babala, para po yung tao makapamili ng dalawang bagay. Magsisi o manatiling masama. Tama po ba? So kung titingnan po natin yung argumento, hindi ko makita ron na ang Diyos walang patawad, walang awa. Kasi hindi po siya mag-uutos na umangaral ka parang si Jonas. Alam mo ba ninyo si Jonas kung bakit po siya tumakas? Sinusubo siya sa Tarsis eh. Sinusubo siya sa Tarsis para sumakay ng sasakyan doon papunta sa Nineveh. Alam niyo ba ang Nineveh, yan po yung capital ng Assyria. During that time, ang pinakamakapangyarihan po Assyrian Empire. Bago po dumating yung Babylonian. Alam niyo po ba kung bakit po talaga tumakas si Jonas sa utos sa kanya ng Diyos? Ang gusto niya, itong mga tao to nahatulan ng pagkawasak, pagkalipol, dahil kaaway nila at ilang beses na po sila nitong sinakop. Maraming beses pong sinakop ang Israel ng imperyong ito ng Assyria. Ang gusto po talaga ni Jonas, mamatay ito. Pero pansinin niyo po ang naging tugon niya nung nangaral na po siya, di ba binalik siya kasi binigyan siya, pinakain siya sa isda para makapag-isip siya eh. Na ano, sinusugo kita dyan para mangaral. Tinakasan mo. Ang gusto mo mamatay ang mga yan. Ako nga nangihinayang dyan eh. Tapos ikaw hindi. So pansinin niyo, nung nangaral po siya sa Nineveh, to make the story short, nung narinig po ng hari yung kanyang dalang mensahe, ano pong ginawa ng hari? Hinapak po niya yung kanyang damit. Lahat po sila mula po sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa, nung marinig po nila yung aral, lahat po sila nagsisi ng ayuno. Mga kapatid ko. Kaya ang Diyos po, di ko po makita doon sa pangangaral niya na ang Diyos ng Old Testament, malupit. Kasi hindi niya na po uutusan si Noah at yung 7 pa na mangaral kayo. Bago ko dalhin yung hatol ko na bahang gunaw para lipulin lahat ng masama. Hindi ba pagbibigay yun ng pag-asa?
Pagbibigay yun ng pag-asa para makapaghanda pa sila. Tingnan po ninyo in Genesis chapter 7 verse 4. Kasi alam nyo, pinakinggan ko rin yung 120 days ng mga Trusinovo bago dumating yung Panginoon. Hanap ako ng hanap, wala talaga ako makita. Kasi nasa pagitan lang po sila ng chapter 6, 7, doon ka lang po titingin eh. Doon lang po nangyari yun eh. Ito po ang sabi sa chapter 7 verse 4. Ang sabi po niya kay Noah, Noah, sapagkat 7 araw pa, 7 days. Hinahanap ko talaga yung 120 days, wala po akong makita. Sapagkat 7 araw pa at pauulanan ko na ang ibabaw ng lupa ng 40 araw at 40 gabi. At aking lilipulin ang lahat ng may buhay na aking nilikha sa balat ng lupa. So, pansinin niyo po, 1 week. Kaya po yung pamagat ng aking topic, what a solemn cause. Anong pagkatimtimang pagpapaliban? So nagpaliban po yung Diyos nung kanyang hatol, nalipulin na ang lahat ng mga tao, ilan? 7 days or 1 week. Para po yung mga tao makapagsisi pa, makapag-isip pa. Baka sakali magbalik loob pa sila sa Diyos eh. Ang Diyos po ay Diyos po ng tsansa. Lagi po siya nagbibigay ng chances. Hindi po siya kagaya ng tao na minsan may ugali ang tao na, o ayaw mo na, di wag mo. Wag mo. Ang Diyos hindi ganun eh. Mahaba pa yung PC ng Diyos sa pagpapasensya eh. Pero yung 1 week, ang isang araw po ay 24 hours. So, isang linggo. Mahaba-haba yun para ihanda mo pa yung pamilya mo. Unang-una, ihanda mo yung puso mo para magsisi. Tanggapin na nagkasala ka, pagpapanibagong daan, ng pamumuhay. So nagbigay po siya 7 days. No? Sabi po niya sa English, for after 7 more days, I am sending rain on earth for 40 days and 40 nights and have wiped away the substance that I have made from the face of the ground. Kasi yung 7 days lang talaga eh. Kaya alam niyo, pagka kayo po naniwala doon sa mga ngaral, minsan may misleading eh. Hanap ako ng hanap. Sabi ko, saan kaya kinuha yung 120 days na yun? Nangarag na ba, sinova bago dumating yung... Hindi kaya sa ano ko kinuha? Hindi kaya naman kaya sa comics? Kasi sa Bible, wala po talaga ako makakita mga kapatid eh. Kaya sabi ko ako, hindi pala lahat ng ano rito, pwede mong pagkatiwala, kinakailangan talaga bumasa ka sa Biblia. Kinakailangan talaga bumasa ka sa banal na kasulatan. Kasi alam niyo po, ang karakteristik po o katangian ng Diyos, makikita po natin sa ikalawang Pedro chapter 3 verse 9. Tingnan niyo po ito ha. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Ang tinutukoy po dito yung kanyang pagparito. No, mga kapatid ko, nagaya ng pagpapalibang ipinapalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo. Ang Diyos po pala, mahaba yung kanyang pasensya, long suffering, no? Na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak. Alam niyo po, ang Diyos, ayaw niya po na ang sino man mapahamak. Kaya nagbibigay po sa chance. Pansinin niyo po, during Noah's days, ang binigay niya 1 linggo. Hindi ba mahabang chances na yan? Mas mahaba pa po yan kaysa nung panahon ni Lot. Di ba nung panahon ni Lot, nung gugunawin na yung Sodoma at Gomorrah, hindi po days ang binigay sa kanila nung gabi yun, hinihila na nga siya eh. Hindi days kasi ang days po 24 hours. Hinihila na siya kasi ang gusto pa nila magdala pa ng marami. Huwag na, ano na, tumakas na kayo. Tapos nung sinabihan niya yung mga biyanan niya, ang akala ng mga biyanan niya, nagbibiro lang siya. Na uulan ng apoy at asopre. Gugunawin, susunugin yung Sodoma at Gomorrah. Mga kapatid ko, hindi naniwala. Sabi ko, bibo, joke lang yan. Parang ganun eh. Joke lang ba yan? Kasi ang alam nilang umuulan noon, during that time, ulan, water. Pero ang sinabi niya, hindi, ang ulan na to iba. Apoy at asopre.
Gugunawin nila sa Sodoma at Gomora. Kumbaga sa ano, sa time nila, impossible yun eh. Parang nung panahon din ng Noah, impossible na apawan. Ang totoo po yung description ng Biblia, pati nga daw yung dungawan sa langit, pati yung bukal ng kalaliman, na ano ng tubig eh, natungkab. Ibig sabihin ng tubig na napaka makapangyarihan yung pinanood ko nga nung Sabado sa Jessica Soho, yung kababago-bagong gawa lang doon na ano na flood control. Tungkap lahat, ilang bilyon. Ako na naman, nung nakita, wala palang mga bakal, puro mga ano yung gitna, puro buhangin lang. Tapos ang nakadeclare, bilyon-bilyon. Ang daming mga namatay, ang daming mga nawala ng ano, mga kapatid ko. Sabi niya, sabi po ni Apostol Pedro, kundi mapagpahinuhod na hindi niya ibig na ang sino man ay mapahamak, kundi ang lahat ay magsipagsisi. Ayun ang gusto ng Diyos eh. Kung sa tutuusin ng Diyos, ang gusto niya yung tao, huwag mapahamak. Alam niyo ang impyerno, hindi ho nakadesenyo sa tao yan. Ang impyerno po talaga sa Biblia, nakadesenyo kay Satanas. At sa mga anghel na nag-aklas, na ano tawag rito, nakumbinsi ni Satanas na maniwala sa kanya. Imbis na sa Diyos. Kasi si Satanas, magaling po yung convincing power niya. Paano ba namang hindi magaling napaniwala na si Eva na pag kinain mo yan, hindi ka mamamatay. Gano'n yung convincing power na yun. Sinabi na ng Diyos, sa sandaling kumain kayo niyaon, walang pagsalang kayo mamamatay. Pero yung mo na counter-attack niya yun, na-convince niya yung babae na hindi ka mamamatay. Magiging parang Diyos ka. Di sino ba naman taong ayaw maging parang Diyos? Ang galing nung convincing niya, ano siya magaling siya sa ano, sa lahat ng scheme. No, tricky rin siya. Ganun po si Satanas, mga kapatid ko. Kaya kung titingnan natin, yung 7 days na po yun na po yung long suffering of God. Pagpapakita po ng long suffering niya. Alam niyo po yung Hebrew word niyan, kised. Loving, kindness, merciful, no? Lahat eh. Ando na, yan yung karakter ng Diyos. Kaya hindi ko maubos maisip. Paano na? Sabi kaya ni Mr. Ed Tapis ito na. Ang Diyos ng Old Testament, napakalupit. Hindi ko alam kung what's the reason for that preaching. Isang linggo para ang buong mundo ay magsisi. Isang napakataimtim na puno na katangian po ng Panginoong Diyos na mapagpatawad talaga siya. Ayaw niya mapahamak ang tao. Ang katotohanan, inutusan niya pa yung 8 para wag mapahamak yung tao, baka sakaling mahila niya pa eh. Ganun po ang Diyos eh. Kaya kung titingnan natin, tumutugma sa description po ng pagtuturo sa parabola ng Panginoon, na iniiwan daw ho ng pastor yung 99 na hindi nawawala para hanapin lang yung isang nawawala. Ganun po yung katangian ng Diyos. Iniiwan niya yan. At lumalabas dito yung 8 yun, yung po yung hindi nawawala. Mas marami ho yung nawawala. Kaya yung 8 yung inutusan niya. O sige, 7 days, mangaral kayo. Baka may magsisi pa. Ayoko yung nilikha ko yung mapahamak. Ayoko yung nilikha ko yung mapahamak. Baka magsisi pa sila. 7 more days. Kaya napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Tuloy ko lang po yung pagbasa. Bakit po natin tinitingnan ang aral na ito? Sapagkat, tingnan po ninyo marahil ito po nung nangaral po itong 8 doon sa mga taong nandoon ng panahon na yan, ganito po nangyari. Sabi po sa Mateo chapter 24:38, ang Panginoon po ang dito'y nagsasalita, ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat gaya ng mga araw bago ang pagkagunaw. Ito na po yung panahon na nangangaral na po yung 8. Sila'y nagsisikain, nagsisiinom, nangag-aasawa at pinapag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa daog. So alam niyo mga tao, yung mangaral ka, parang nonsense sa kanila yan eh. Walang dating sa kanila.
basta ako ikakasal ako, basta ako umiinom ako, lasing ako. Basta ako mag-aasawa ako, basta ako yung anak ko papag-asawahin ko. Malamang nung nangangaral sila ano rito, parang deadma lang sila, dinededma lang. Kasi ninyo mga tao ngayon, pag magsalita kayo ng tungkol sa Biblia, sasabihin sa'yo, boring. Magsalita ka ng chismis, buhay na may buhay. Naku, hindi ka iiwanan yun hanggat hindi ano tawag dito, hindi full movie yung kwento mo, kumbaga sa nanonood ka ng pelikula, ang gusto ng full movie, ayaw niya ng kalakalate. Ano pa? Ano pa sa? Pero pagka mangaral ka ng tungkol sa salita ng Diyos, boring sa kanila yan. At malamang ganito po yung nangyayari noon. Parang dead ma lang. Parang wala lang. Parang wala lang sa narinig. Parang yung naniningil sa pinapautang. Pare, kailangan ko ba magbabayad? Ano sabi mo, pare? Di ba, ganyan yung mga tao sinisig. Kaya masakit magpautang. Hindi ka stress, may stress ka. Bata ka pa, tatanda ka. Siguro, alam nakaka-relate dito yung mga nagpapautang, lalo na kung malaki. Noong una, mabait. Mabait siya pag lumalapit. Ang mahirap niyan, kapag ikaw na yung naniningil, matapang na. Sinabi ko pa sa'yo ngayon ako magbabayad. Maghintay ka kung kailan ako magbabayad. Ganit pa. Oo, mga kapatid. Tuloy ko lang po yung isang parallel verse niya na book in the book of Luke, chapter 17, verse 27. Sila'y nagsisikain, sila'y nagsisiinom, sila'y nangag-aasawa, at sila'y pinapag-asawa. Hanggang sa mga araw na pumasok sa daong si Noe at dumating ang paggunaw at nilipol silang lahat. Dito makikita natin hindi sila nagsisi. Hindi ho sila nagbaling loob sa Diyos. Siguro nung panahon na to, enjoy sila. Alam niyo naman yung mga taong enjoy. Eto po, damang-dama ko to. Naalala ko kasi bunso kong anak eh. Pag naglalaro ng ML, yung nagluto kami, nakalimutan ang Ricardo. Siyempre, hindi naman lagi, naku, nakalimutan ko yung pamilya. Nakbili ka nga, mamaya naman, madeded na ako, layo na ng ano ko, level ano na ako. Ang hirap utusan. Parang ganun yung mga para siguro ganun yung mga tao noon. Yung parang ayaw maistorbo sa kanilang mga kabisihan o ano ang ginagawa. Di ba ganyan? Nakaka-relate kayong mga magulang. Di ba ganyan yung mga anak, mamaya na, level ano na ako. Di ako pwedeng huminto rito. Oh. Kaya ngayon, ikaw na nag-uutos, ikaw na ngayon yung susunod, ikaw na ngayon yung bibili ng pamintang. Di ba? Bandang ko talo ka pa rin eh. Tama, mga kapatid. Tuloy ko lang po. At isa pa po mga kapatid, yung word kasi is nearly 250 times written in Old Testament. Kasi pag inisa-isa natin yan, ubus oras natin. 250 times yung word na kisid na ang ibig sabihin, loving kindness, mercy, no, long-suffering. Ang Diyos ganun ang katangian niya. So, ang tatanong ko, ba't hindi niya nakita yun? 250 times na nasulat sa banal na kasulatan. Ang isa po, mga kapatid, no? Ito pong Exodus chapter 34 verse 6. Ang kwento lang po nito mga kapatid, alam niyo po ba kung ba't nagkaroon ng second rewriting of the two tablestone na pinasulatan ng Ten Commandments? Kasi yung una, binasag yun ni Moises, na galit siya. Alam niyo po kung ba't siya nagalit? Ang Diyos po, tinuro na ito eh. Ang Diyos ay Diyos na mapanibughuin. Pinanibugho nila yung Diyos. Inalis na nga sila sa Egypt. Alam niyo po kasi ang number one po na trabaho ng mga Israel nang pumasok sa Egypt, sila po lahat magpapastol. At alam niyo, kapag ikaw ay magpapastol, brief ano lang po, ano ang napapansin niyo sa mga magpapastol? Sa kabanatuan ang napapansin ko po, kung ano po yung amoy ng kanilang pinapastol na tupa, karamihan po na nagpapastol, ganun din po yung nagiging amoy nila. Hindi po real talk lang. Kaya ito pong yung Pero, ang ginawa niya, binigyan sila ng land sa Gosen
na karamihan ng mga o puro yun ng trabaho, magpapastot. At alam niyo, nung nandyan sila, ang naging Diyos-Diyosan nila dyan, si Apis. Sino po si Apis na Diyos-Diyosan ng mga Egyptians? Si Apis po ay twin bull, kambal na baka. Yan po yung sinasamba nila na divine God. At yan po yung pinagawa nila kay Aaron. Yung nakuha nilang mga ginto, pinagawa nilang 2 buyag ginto. Yan po yung sinamba nila. Kaya nung bumaba na po si Noe, si Moises doon sa bundok, sabi ni Josue, ano itong ingay na to? Ingay ba ng pagbabaka? Meron na bang sumalakay sa atin? Ay hindi, ingay ng mga sayawan. Nag-aano na sila, nag-worship na sila doon sa twin bull. Kaya nung nakita yun, binasak. Kaya nagkaroon ng muling pagpanik niya doon sa bundok ng Sinai para kumuha ulit. At ang nangyari po dyan, yung 3,000 na gumawa noon, karamihan. Kasi sinabi ng Moises, ang sino mang kampi sa Panginoon, dumito sa akin. Yung lahat ng mga gumawa ng Diyos-Diyosa na may pasimuno, hindi po kumampi, pinatay po lahat yung 3,000 po yung namatay. So ito po yun, yung kinuha na po yung ikalawang pagsusulat sa 2 kapyas ng bato. In Exodus chapter 34 verse 6, ito po yung sinabi ng Diyos kay Moises. At ang Panginoon ay nagdaan sa harap niya at itinanyag. Ano po yung itinanyag ang Panginoon? Ang Panginoong Diyos na puspos ng kahabagan. So pansinin niyo po, kaya dito po wala akong makita. Saan pa nasabi kaya ni Ginoong Edlapis ito? Ang Panginoon ay puspos ng kahabagan at mapagkaloob, banayad sa pagkagalit. Parang wala akong makita rito na mabagsik. Banayad sa pagkagalit at sagana sa kaawaan at katotohanan. So yun po yung kesed. And it is written almost 250 times in the Old Testament. Kaya, paano? Paano nangyari yun? At ang totoo, nung ang Panginoon, nung nagawa po yan ng bayan ng Israel, ang plano talaga ng Diyos, Moises, ganito, wawasakin ko na yung buong Israel, sa'yo ko na lang, ikaw na lang ang magiging isang bansa, sa'yo magmumulang isang bansa ang aking pagpapalain at magmamana ng kanak. Ano sabi po niya, Panginoon Diyos, ako na lang po yung tanggalin ninyo sa aklat ng buhay. Kasi sa aklat po ng buhay, doon po nakalista lahat ng mga nakaligtas. Ano sabi ng Panginoong Diyos? Tingnan niyo po Ito po ang sabi niya. Dito sa 32 to 33 ng Exodus. Chapter 32, verse 32 to 33. Sabi po ni Moises, gayon may ngayon, kung iyong ipatawad ang kanilang kasalanan, pansinin niyo, siya kayo na magitan sa bayan ng Israel. Sabi niya, kung ipatawad mo yung kanilang kasalanan kasi gumawa sila ng mga Diyos-Diyosan. At kung hindi, alisin mo ako. Isinasamo ko sa iyo, sa iyong aklat na sinulat mo. Yung aklat na yun, doon po nakasulat yung mga pangalan ng mga taong ligtas. Ano po ang sabi ng Panginoong Diyos in verse 33? At sinabi ng Panginoon kay Moises, ang magkasala laban sa akin ay siya kung aalisin sa aking aklat. Kaya dito po dumarating mga kapatid, yung halimbawa, hindi totoo yung yung mayroong mga paniniwala ang ibang relihiyon na kapag ligtas daw po yung asawa hindi ligtas, maliligtas sa pamamagitan ng asawang Hindi po, dito po ang liwanag. Yung magkakasala sa kanya, yun yung aalisin sa aklat ng buhay. Yung hindi nagkasala, yun lang po yung mananatili sa aklat ng buhay. Anong ibig sabihin nito? May kasabihan po yung mga tao, buntot mo daw, hila mo. Ano ibig sabihin? Yung kaligtasan po natin, talagang tayo po talaga yung mag-iingat. Yung kaligtasan natin, hindi mo pwedeng iasa sa asawa mo, sa nanay mo. Halimbawa, nagsamba yung nanay mo, nakapagsamba na rin po ako. Bakit? Yung nanay ko po yung representative ko. Hindi ganun. Kinakailangan, ikaw talagang gumawa niyan. Ikaw ang sumamba. Ano po yung aral na dito yung makikita natin? Kasi ang sabi nga nila, yung mali kasi nung araw, kaya yung pinakita sa atin para matuto tayo na wag natin gawin yung mali nila. That was written in the book of Corinthians. So, kung saan sila nahulog, wag rin natin mahulugan. Ito po yun. In the book of James,
Sa Aklat ng Santiago, chapter 1, 21 to 22, sabi po dito, kaya't ihiwalay niyo ang lahat ng karumihan at pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin niyong may kaamuan ng salitang itinanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yung palang mga pinapangaral ng lahat ng mga ngaral, makapagliligtas po yan ng ating kaluluwa. Ang kailangan lang, itanim po natin ito saan? Sa puso, sa isip. No? Ano pa ho yung isang kailangan? 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Kasi hindi po napakinabangan to ng mga tao doon yung panahon ni Noah eh. Napakinggan nila, hindi naman nila tinanim sa puso, hindi nila tinanim sa kaisipan. Go lang sila sa kanilang mga ginagawa, nagiinuman, nag-aasawa, pinapag-asawa, masaya lahat. Ganun lang. Tapos, sumunod na pala, trahedya na. Namatay silang lahat, mga kapatid ko. Kaya sabi po sa verse 25 ng chapter 1 pa rin ng Santiago, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon, na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay papagpalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. Ang tunay pala na pagpapala sa isang tao. Hindi yung napakinggan mo lang. Tama yung napakinggan mo, makapagliligtas ng kaluluwa yan. Tama yung napakinggan mo, dyan ang gagaling yung pananampalataya, 10:17 ng Roman. Tama yun. Pero kung hindi natin gagawin, yung napakinggan natin, yung makapagliligtas sa ating kaluluwa, sayang lang. Sayang lang mga kapatid ko. Sayang lang. Kasi po, yung last verse na babasahin ko, ang Diyos po talaga napakabuti. No? Ito po, last verse na babasahin ko, 1 Timothy chapter 2, 3 to 4. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Wala na pong ibang tagapagligtas maliban sa Diyos at ang ating Panginoong Yesus. Verse 4, na siyang may ibig na ang lahat ng tao'y mga ligtas. Ang gusto talaga ng Diyos, lahat ng tao maligtas eh. Alam niyo, even in Noah's days, ang gusto niya ang mga taong yan, wag mapahamak. Ang katunayan, nagsugo siya ng walo para mangaral eh. Nag-iwan pa ng 1 linggo, 7 days. No? Para magkaroon sila ng pag-asa na maligtas sila sa bahang gunaw. Ang problema lang, hindi po nila tinanggap yung pangangaral ng katwiran. Hindi mo nila taninam sa puso, sa kaisipan, at kung natanim man sa puso at kaisipan, hindi nila ginawa. Yun ang kulang, no, mga kapatid. Kasi ang gusto ng Diyos, lahat ng tao maligtas eh. Ang problema lang, may parte ka, nagawa na ng Diyos yung part niya, this is my part. I will let you know na ikaw ay mamamatay. Babala ko yan. Ito yung paraan ng pag-iwas. Ito daw, pumasok ka, magsisi ka. Same din in our time, mamamatay ka sa impyerno ng apoy. Ito ang daong, ang Panginoong Jesucristo. Papasok ka ba o hindi? Nasa atin po. Lahat po ng pagdesisyon nasa atin. Kaya tama yung sinabi ni Apostol Pablo eh. Yung ipinangaral kong Ebanghelyo sa inyo, chapter 15, verse 1 and 2. Sa pamamagitan niyan, ligtas kayo. Kung matyagan yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kayo'y na nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Paano daw po yung pananampalatayang walang kabuluhan yun? Nanampalataya ka, hindi mo naman ginagawa, hindi mo ina-apply. Yung po yung matututunan nating aral dito mga kapatid. Lahat po ng mabuting napapakinggan natin mula po sa banal na kasulatan, tanim po natin sa puso natin at i-apply po natin, gawin natin. Kasi doon po nakukuha natin yung tunay na pagpapala. Sabi nga po na nagturo si Brother Darwin, alam po naging topic niya eh. Most of the passage sa Bible, pag sinabing pagpapala, more on spiritual. Ilan-ilan lang po yung verse na pag sinabing pagpapala is material. Napakarami. Napakaraming tambak na passage pag sinabing pagpapala, more on spiritual.
for well-being of your soul. Kaya ang tunay na pagpapala, sinabi na po ng lalaki sa Santiago, yung napakinggan natin, itanim natin sa puso natin, sa isip natin, at gawin natin. Muli, isang magandang umaga.